sapat na at higit pa. Pag sinabi kasing sapat na, parang sakto lang no? Parang hindi ka masyado na-excite. Kapag tinanong, okay ba yung napanood mo, nakain mo, gano'n? Sabihin mo, sakto lang, sapat na. Di ba? Amen? Pero pag higit na, medyo kakaiba siya. Ang pakiramdam po natin dito sa ating community, sapat na or higit pa. Amen? Ibig sabihin, tayo ba dito sa community, okay ba tayo o may hinahanap pa ba tayo? Tanungin mo yung katabi mo, may hinahanap ka pa ba? Kung minsan, masaya tayo eh. Amen? Ang bawat isa nagpupunta dito, nakakangiti, nagiging masaya. Pero ano kaya tayo paglabas dito? Ano kaya tayo pagdating natin sa ating mga tahanan? Ano kaya yung mga itsura natin? Tayo ba talaga yung masaya pa rin? O baka may lungkot, no? Parang yung picture ng isa, palabasin nga natin isang picture. Ayan, di ba? Di ba sa show business ganyan? Ang clown, masaya siya, nagpapasaya siya ng tao, pero hindi naman natin alam talaga masaya siya sa buhay. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Ano po sa community, no? Minsan kasama mo siya, mamaya-maya, hindi mo siya katabi. Totoo hindi. Yung katabi mo, titigan mo na. Hindi mo naman alam totoo eh. Amen? Pero minsan kahit gaano kakatagal dito sa community, hindi pa rin nasusukat. Amen? Baka mamaya bigla mawala din. Bakit? Baka may nahanap. Baka hindi pa siya kontento sa buhay. Baka ako yun. Baka ikaw. Baka yung katabi mo. Amen? Sabi nga natin, pag-usapan natin na kailangan maramdaman natin ang Diyos. He is enough na kasama natin. Amen? Sabi nga dito, you have more than enough. Sobra-sobrang biyaya ng Diyos sa atin. And it's more than enough. Kailangan maramdaman natin na, Lord, kapag narito ka sa amin, we are more than enough. Okay, meron tayong isang story. Kilala yung story ni Balaam, the talking donkey. Noong panahon ng mga Israelites, meron dong isang king ng Moab. Ang pangalan niya is King Balak. Yung mga Israelites, nagsisettle na-threaten siya. Nagkaroon siya ng masamang balak. Problema to. Pero alam ko na yung solusyon. Meron isang propeta, ang pangalan niya si Balaam. Ngayon si Balaam, binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Ito, pakinggan niyo. Na kung ano yung ibe-bless ni Balaam, mabe-bless. At kung sino yung ika-curse ni Balaam, maka-curse. Etong si Balak, nagpadala siya ng emissaries papunta kay Balaam. Ngayon, ang gusto kasi ni Balak na i-curse ni Balaam yung mga Israelites. Ngayon, ang sabi ni Balaam, tatanungin ko muna ang Panginoon. You must not put a curse on the Israelites because they are blessed. Yun ang sinabi niya sa emisary. Sabi, hindi ako papayag sa gusto niyo mangyari. So bumalik. Ngayon si King Balak ng Moab, nag-isip siya, ganito, balikan niyo ulit si Balaam, pero ofera niyo ng mga kayamanan. Nagkaroon na siya ng greed. Nasilaw na siya sa kayamanan. At alam ng Diyos yun. Sumakay ngayon si Balaam sa kanyang donkey. Yung donkey na yan. Ngayon habang sila naglalakbay, yung donkey, biglang na lang tumigil. Kasi yung donkey, nakakita ng anghel. Amen? Nakita siya ng anghel na merong pangtaga. Pinadala ng Panginoon. Upang parang tagain si Balaam. Ang nakakita lang nun yung donkey. Hindi si Balaam. So tumigil. Ngayon, hindi nakikita ni Balaam. Nagtataka siya doon sa donkey. Bakit? Ano ba to? Ang kulit nito Pinalo niya ngayon. Hinampas niya ngayon yung donkey. Kawawang donkey, no? Ganon din ulit. Tumigil na naman yung donkey. Umiwas na naman siya. Dahil nakita naman siya kang anghel. Nangyari. Binigyan ng pagkakataon ng Diyos na yung donkey magsalita. What have I done to you to make you beat me these 3 times? Am I not your own donkey, which you have always ridden to this day? Have I been in the habit of doing this to you? Just imagine, yung donkey, pinaglilingkuran na si Balaam. Salita upang i-warningan si Balaam sa isang danger. At doon na-realize na open ni Balaam yung kanyang eyes. Nakita niya yung anghel na totoo nga. At humingi siya ng tawad. Dahil doon sa donkey, nakatulong sa kanya. Minsan ang Diyos, kung isipin natin, lahat ginagawa niya, ginagamit niya para lang minsan ang isang maling gawain, mapigil. Si Balaam, binigyan ng pagkakataon ng Diyos, binigyan siya ng blessing, binigyan sa kanya lahat, nakakapag-prophesy siya, nakakapag-curse siya, nakakapag-bless siya. Hindi pa siya nakontento. Hindi naging sapat ang nangyari sa kanya. Ang biyaya ng Diyos sa kanya. Naghanap pa siya ng mas marami pa. Amen? Let this be a warning to us, mga kapatid. Tayo na binibigyan ng Diyos ng mga blessings, ng mga biyaya. No? It is more than enough. Amen? Huwag na tayong maghanap pa ng iba. Ang sabi ni St. Paul, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Kalabitin mo yung katabi mo. Sa grasya pala ng Diyos, sabihin mo sa kanya, okay ka na. Sabi sa 1 Corinthians 4 verse 7, basahin po natin. Different from anyone else. What do you have that you don't receive? And if you did receive it, why do you boast as though you did not? Alam nyo kasi, yung mga Corinthians, mayayaman sila. Kaya lang mayayabang. Sinabi ni Pablo sa kanya, for who makes you different from anyone else? Kakaiba ka ba? Ba't ka nagyayabang? Kapatid, tanungin natin ating sarili. Kung sino kinakausap din tayo ng Diyos Sino ba nagbigay ng lakas sa'yo? Sino? Si Lord. O sinong gumising sa'yo kaninang umaga? Sinong papatulog sa'yo mamayang gabi? Sino sa'yo nagbigay ng buhay? No? Kung ano may binigay ng Diyos sa atin, gamitin natin sa kabutihan. Amen? As they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. No, sabi. Ang sabi ng Panginoon, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Ano ibig sabihin? Ang isang tao, anong ginawa niya? Nagpresenta siya na susundan niya ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hirap ako
ko sundan. Kung pagsusunod ka sa akin, huwag kang umasa na magkakaroon ka ng comfort, unang-una. At kailangan mo ng commitment and sacrifice. Ang ibig sabihin nito, kapatid, yung spiritually dead na tao, hayaan na natin ilibing yung mga physical dead. Yung mga spiritually dead na ayaw sumunod sa akin, hayaan mo na. Ang sabi ng Panginoon. Parang mga sinasabi ng Lord, hindi. Ngayon na, sumama ka sa akin. Alam niyo, kapatid, kapag si Lord may pinagawa sa atin, tandaan po natin to, kahit makalimutan niyo lahat ng sinabi ko. Si Lord, pag may pinagawa sa atin, may sense of urgency lagi. Sabi dito, contentment is found in God, not in what God gives us in this life. Alam niyo, kahit mawala na lahat, wag lang si Lord. Mawalan ka trabaho, maging mahirap ka, wala ka makain, okay lang, basta si Lord kasama mo. Kasi yan, contentment is found in God. Kahit hindi ka nagkakaroon ng anuman sa buhay mo, basta't kasama mo ang Diyos.